Meron ba kayong solar setup na mas malaki pa sa konsumo nyo sa bahay? Then gusto nyong i-export dun sa mga distributor? Well, dito sa Pilipinas, ano talaga, hindi siya option sa atin na meron tayong mga produce na electricity. Kasi, number one is yung net metering requirements ng mga power distribution is napaka-hassle. Yung mga kondisyon nila and the process. Hindi siya katulad sa ibang bansa na mas in-encourage nila yung mga citizen to have offloaded yung grid nila. Yung net metering na kasunduan ay yung electric distribution utility tulad ng Meralco, Veco, Sipalco at iba pa na mismo pwede silang bumili ng mga pinoproduce nyo dahil sa solar harvest. Pero I would think na hindi siya option, guys. Kasi unang-una is napakahigpit ng proseso nila. Malupit na katotohanan talaga na hindi siya option. So, ngayon, mas better na nagko-consume kayo ng electricity tapos ni-store nyo talaga dyan sa battery no para mas mapakinabangan nyo. Kasi pag net metering, ang daming requirements. Like the standard installation, yung certification, ang daming proseso. May application fee pa. Tapos impact study. Bi-directional meter na humihigit sa 25,000. Then protection device. Then electrical permit, ERB registration, inspection fee, annual maintenance fee. So, bago ka makapag-export, gagastos ka muna ng mga 50 to 100,000 para lang yan sa permit to export. Willing ka ba na gastusin yung ganong kalaking pera? 50 to 100,000. Instead, gastusin mo sa permit, then you can upgrade it sa current solar setup mo. Pang-battery na yan. Pang-storage na yan. Kumpara. So, sa ibang bansa kasi, yun, meron silang mga off na tax. Pero dito talaga sa Pilipinas, iba talaga yung proseso. Kasi gusto talaga nila na tayo yung bibili ng electricity. Hindi sila bibili sa atin ng electricity. Yun yung pait na katotohanan. Kaya dapat mag-isip-isip na tayo na bagong mga technology about this. And then, siguro sa gobyerno, dapat nyo rin maibago yung process nyo kasi that's the old ways of thinking. Kasi kung ma-off-grid mo yung grid, then malaking tulong na yan. Yung mga resources mo is mababawasan pa. Kaya dito sa Pilipinas, survival mode talaga po tayo. Yun yung pait. Survival mode. Kasi walang subsidy na galing sa gobyerno. Like sa agriculture. 'Di ba? Totoo. Yung agriculture, gusto nilang mag-promote ng technology sa agriculture. Pero mas pipiliin nilang mag-import ng pagkain kumpara sa magtanim tayo locally kasi nga hindi sila makikinabang kasi gusto nila import. Pag may import, may tax import. Siyempre, pera na yan. Kaya, the same case. Kung walang pera yan, hindi. Actually, dapat talaga maiba yung mindset ng mga Filipino. Dapat pro-Filipino po tayo. Ma-improve yung bansa natin. Hindi tayo dapat makisarili sa perang pangsariling atin. Kasi minsan, naisip natin, malaki nga yung pera natin. Pero paano naman yung mga kababayan natin na hindi talaga natin natutulungan? Ni dapat, kung hindi pa yung nakalabas yung mga official sa ibang bansa, then
hindi talaga nila alam kung gaano tayo ka-behind. Try nyo lang, punta kayo sa Hong Kong. Ang ganda ng rail system nila, napaka-organized. Tapos, yun, yung mga citizen nila is, kontento na sa buhay nila. Regardless of mataas yung tax, at least nakikita nila na maganda yung infrastructure nila, yung transportation. Napakapait ng Filipino ngayon. Yung transportation natin, maghihintay tayo ng transportasyon, ng jeep, 1 oras or 30 minutes. Then, puno pa yan. Sakayan pa yan. Mataas yung pila. So, Manila pa lang, grabe yung waste of process, waste of commuting. Kaya, I would recommend na baguhin talaga natin yung Philippines. Okay? So, yun lang yung message ko sa net metering. The same process. Kung hindi talaga nila babaguhin yung process, yung mindset na dapat more on pro-Filipino. So, kung anong ikabubuti ng mga tao, yun yung dapat nilang ayusin. Like the renewable energy. Kasi ngayon, napansin lang natin during gera na ganun pala tayo ka-dependent sa fossil fuel sa Middle East. What if maggera ulit? Tapos yung solar natin, hindi natin napalago or in other ways of renewable energy, nuclear power plant. Pero yun nga, imagine na lang. So, sino ba talaga yung nagsasuffer? Yung mga Filipino. Like ngayon, ang mahal na ng transportation, ang mahal na ng electricity. Did the government? Siyempre, wala silang naitulong. Naitulong nila. Gusto lang nila. Yung pera nila. Bulsa nila. Pang sariling goods. Pero for me, no. Kaya dito, wala na.